Let's bow our heads for prayer. Let's pray. Our great God, yet our loving Heavenly Father, the Creator of heaven and earth, we humbly come before Thy throne of grace this very moment. We would like to praise Thee and glorify Thee for Thy wonderful deeds and unfailing love. Father, we feel unworthy of Your presence, and so we ask forgiveness for the sins we committed against Thee. As we start our Sabbath School lesson study, please enlighten our hearts and minds through sending Your Holy Spirit to help us. Lord, please bless each one of us. Thank You for hearing and answering our prayers. This we pray in the loving name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Mga pinanggana ko mga kaigsunan, malipayon nga papakiguban na sab kaninyo karon ning laing yugto na sab ning atong tulumanong tingog sa paglaom special edition nga magatagi kini sa pulong sa Dios nga nahanay kini pinagi sa Sabbath School quarterly lesson nga giplaster kini sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mga pinangga ko mga kaigsunan ang atong suheto nga pagadugukan karon nagkanayon Philip as a missionary. Apan sa dili pa gusto na kong pibalokan ninyo nga karong Sabado, karong adlawang igpapahulay, kauban ko ninyo dinhi sa Malungon Gym, Malungon Dako, Sarangani Province. Alang sa first Thanksgiving anniversary sa LCM-FM 95.9. Mga pinangganan ko mga kapamilya dalaygo ng Diyos. Nga tuwang LCM-FM dinhi na pundar sa Baluyan, Malalag, Davao Occidental, nakaabot na sa katuig ang pagpanerbisyo sa atong mga kaigsunan. Unang tuig kini sa atong pagpasalamat sa Ginoo. Mga higalang at baligtas sa itong suheto, Philip as a missionary, another missionary nga atong hisgutan karon og unsa ang mga butang nga makahatag kanatog dugang pagtulunan kadasig sa pagbuhat sama kaniya. Philip as a missionary. Ang ato ang K-text mga kaigsunan or memory text, makita nato sa Acts chapter 1 verse 8. Nagkanayon, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and to the ends of the earth. Mga pinangga ko mga kaigsunan, gusto natong badlisan kining katapusan nga punto nga nagkanayon in Jerusalem, in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Buti pasabot mga pinangga ko mga kaigsunan that the aftermath of the pouring out of the Holy Spirit, then you will transcend boundaries in order to preach the gospel. Walay mabasa nga kung nakadawat kag balang espiritu, you will be confined with boundaries. Wala mga kaigsunan. But if you have the power of the Holy Spirit, you will transcend boundaries. Mulatas kag mga boundaries aron makawali sa maayong balita. Mahimong cultural boundaries, mahimong religious boundaries, mahimong traditional boundaries ang buakon mga kaigsunan, mahimong mga political boundaries ang buakon, mahimong geographical boundaries, basta kay mulatas-latas o mga utlanan, mga kaigsunan, para mawali ang mayong balita. Kabalo ka mga pinangga ko mga kaigsunan, human si Kristo na banhaw, gikan sa mga patay in 40 days, that is in between His crucifixion and His ascension to heaven, ang New Testament mga kaigsunan, nag-record og lima ka mga punto sa mga pagkampanya ni Kristo sa pagwali sa mayong balita. Matthew 28:18-20, Mark 16:5, Luke 24:47-49, John 20:21, and Acts 1:5-8. Nagparihong nagpasabot sa pagwali sa mayong balita, mga higala, mga dagkong butang alang sa pagsugo sa mga apostoles, mga disipulo, nga ipawali o kinahanglan mulatas o mga geographical boundaries o sa mission outreach mga higala nga nagkikan sa Jerusalem to Samaria, to Judea, and to the uttermost part of the earth. Mga pinangga ko mga kaigsunan,
Although, ang dili kay pinaagi sa pagbubos malang espiritu, nadasig sila sa pagwali, but most likely, pinaagi sa persecution, na scattered ang mga tinunan except the 12 disciples. Alang sa pagwali sa nakalanglaing mga lugar, mga kaigsoon. But by the way, who is Philip? Matud pa, he is an evangelist. Why he's called Philip the evangelist? Unsa may pasabot niya na mga kaigsoon? Unsa may iya mga binuhatan niya? Unsa may mga leksyon nga itong makuha gikan siyang life? Atong tutukan mga kaigsunan, Philip the evangelist. Si Felipe nga usa ka magwawali. Una lugar mga pinangga ko mga kaigsunan, si San Pablo, nagsulti siya matod pa niya sa 2 Corinthians chapter 4 verse 18 sa New King James Version. While do we not look at the things which are seen, but at the things which are not seen? For the things which are seen are temporary, but the things that which are not seen are eternal. So what does it mean now? Unsay but pasabot ni San Pablo nina mga pinangga ko mga kaigsunan. Doon ay mga butang sa balang kasulatan nga di kayo na to makita. Makita pero payat kayo na to makita. Pero kung atong tutukan pagayo, atong tunan pagayo sama sa life ni Philip the evangelist mga kaigsunan, we can learn a lot of lessons from him. Si Philip mga pinangga ko mga kaigsunan, nagbuhat og dagko kay mga butang nga diin gamay ratang hibaw-an about him. Doon na kay posibleng mga tao karon nga dagkog mga nahimo, dagkong buluhaton nila na accomplish by the work of the Holy Spirit in them, but we do not know them. Wa nato sila gi-recognize. Posible ka na mga kaigsunan. Another thing, the name Philip was a popular Greek name. Nagpasabot na siya horse lover. Sa New Testament mga kaigsunan, 4 ka buok ang na-record nga gitawag og Philip. Ang duha ana mga Herodians, member sa pamilyang royal family sa mga Herodians nga nagdumala sa puppet kingdom of Roman Empire sa Jerusalem. Og niining panahona mga kaigsunan, alang sa duha ka mga Pilipi nga Herodians, daw sama gyud sila kabayo mga kaigsunan, kapaspas, katulin sa pagdumala sa gingharian sa Judea. Tyrant kayo ang ilang pagdumala mga kaigsunan. Pero ang duha ka mga Pilipi mga kaigsunan, daw ingon pud og kabayo katulin sa buluhaton. Una, si Felipe nga taga Betsaida. Kadtong Felipe nga disipulo mga kaigsunan nga mabasa sa Juan 1:43 hangtod 46 nga maoy nakakonverter ni nagdala kang Nathaniel ngadto kan Jesus Christ, at the same time maopoy nagconvert sa mga Grigo paingon kang Kristo. The second Philip, mo na nitong pagatunan karon. Usa siya kay evangelist matud pa sa record sa Acts 21 verse 8. Aron mahibaw-an siya mga kaigsunan nga lahi siya gikan sa mga apostoles. Katong apostoles nga Felipe, lahi siya. Tungod kay kini nga Felipe mga kaigsunan, usa lang ka ordinaryong table waiter. Table waiter mga higala, usa lang ka nagsiserve pakaon sa mga tao diha sa lamisa. Who later turned into an evangelist or a missionary. Ang iyang missionary work mga kaigsunan misubra og 20 katuig. Sumala sa record. Unya himo siya sa maong buluhaton sa kadasig pinagi sa balaang espiritu. Although gamay ra kay atong background nga nahibaluan about him, pero this can help us to encourage us para sa maong buluhaton usab sa atong kapanahonan karon. Kabalo mo, sa dihang si Felipe mga kaigsunan, aron mailahan gyud yung pagayo,
Siya tong Pilipi nga nipasok sa Samaria aron nagwali. Siya tong Pilipi nga nagbautismo sa Ethiopian eunuch. Siya ang Pilipi, mga kaigsunan, nga nagkikauban kang San Pablo. Siya ang Pilipi nga gilutos ni Saulo, pero kining Saulo nga na-converter na into Paul, nahimong kauban rapod niya, mga kaigsunan. Kini nga Pilipi, mauni siya ang epektibo kayo nga membro sa 7 deacons. Ang problema ni mga kaigsunan sa panahon sa Jerusalem, dunay nahitabo nga usa kadakong problema sa palibot sa Jerusalem. Sa diha nga mga apostolis, mga kaigsuonan, na busy na sa ilang trabaho. Wa na sila'y panahon sa pag-atiman, pagpakaon sa mga byuda, labi na sa mga hintil nga mga byuda nga nagtapok dito silang dapit, mga kaigsuonan. Sa Buhat Kapitulo 6, 1 hangtod 7, dito ang sulbad sa maong problema. Sa early Christian time, suod kay silang tanan. Anaay lang espiritus pag tinabangay. Pag padasig sa nangaluya, pagpakaon sa mga walay kaon. Busa ang paspas nga pagtubo sa iglesia sa Jerusalem naghatag og dakong problema, mga kaigsunan. Pero walay problema ang dili masulbad, gisulbad, mga kaigsunan. Nagpili sila og 7 ka mga diakono. Una si Stephen, ikadua si Philip, and the rest. Imong tan-awon, mga kaigsunan, sila tanan pulos mga Greeks, mga Grigo, mga kaigsunan, og mga pangalan nga gipangpili. Nga maoy mag-serve, magpakaon sa mga byuda o sa mga ilo niadtong panahon. Pero mga pinanggan ako, mga kaigsunan, atong masabtan ng 12 ka mga apostolis, nag-appoint sila ni ini, mga kaigsunan. Buti pasabot, they call it deaconess or deacons. Kay ang deacons maoy mo serve, maoy mo atiman, maoy mo pakaon, mga kaigsunan. In other words, gusto na kong ipasabot kaninyo nga ang Biblia o ang author sa lesson parihong nagpasabot nga sa pagministeryo, mga kaigsunan, sa pagwali sa mga balita, dili biyaan ang welfare program. Dili biyaan ang welfare service. Dili po pwede biyaan ang pagwali sa mga balita tungod lang sa welfare program. Kanang duha magkuyog na, mga kaigsunan. Sunod, atong masabtan o atong makitan na sumala sa Buhat Kapitulo 8, 1 hangtod sa 6. Si Saulo nahimong bangis nga manglulutos. Iyang gi-implementar ang approval sa Sanhedrin. Naa sa iyaha ang executive action, executive order, ang policy nga pangdakpon, prisuhon, pamatyon ang mga Kristiyanos, ipangsakasakan niya ang kabalayan sa Jerusalem. Busa ang mga Kristiyanos nagkatibulaag, mga kaigsunan, o kini si Pilipi, I would like to tell you, gipili niya ang Samaria, mga kaigsunan. Dito siya mi-exile sa Samaria. Kinsa ang Samaria, mga kaigsunan? Ang Samaria na nagpuyo din na ang mga parinte, kauban rapod ng mga Israelinon. Pero wala gi-recognize sa Jerusalem ng mga Hudiyo na sila. Kaya nga no, gidudahan, gituhuan nga kanang mga taga-Samaria, mga anak sa Syria, kay sanglit ang mga Israelites, nagkigminyo na mga Syrians. Busa, tungod niya na. Kalaban sa mga Hudiyo, mga kaigsunan, ang Samaritans. Ang Samaritans po, isog nga modipinsa, batok sa mga Hudiyo.
Karon kay gihimo man ang pagpanglutos sa Hudiya mga kaigsunan ug sa Jerusalem under sa balaod sa Roma ug sa Hudiyo nga pagtulunan mga kaigsunan. Dakog paglaom si Felipe nga inig-abot niya sa Samaria, di na siya gukuron. Busa way nakapanghilabot niya sa Samaria mga kaigsunan. Dito yang gihimo ang pagwali sa Samaria. Dito tanan gipahimuslan niyang panahon mga kaigsunan. Busa gikan sa pagpakaon, tigpakaon sa mga babaeng balo o sa mga biniyaan, mga babaeng ilo, mga batang ilo. Pinaagi sa persecution, he turned out to become a missionary evangelist sa Samaritan people. Dito sa Samaria mga kaigsunan, wa niya usiki panahon, wali, ngadto hangtod naabot pa siya Gaza mga kaigsunan sa northern part of Israel. Imong masabtan nga sa iyang pagwali ditong dapita mga kaigsunan, iyang gigamit mga higalag kaigsunan ang gitawag og libro ni Moses. Sanglit ditong dapita sa Samaria, walay laing libro nga ilang gidawat, ang Pentateuch lang yun. Wala sila mudawat sa libro sa mga apostoles. Ang ilaha, ang Pentateuch, o dito gi-intertwine ni Felipe ang pagpasabot about the Messiah and the church, the Christian church in the last days. Busa, niadtong panahon na, gikalimtan ni Felipe ang mga grudges para lang makapasok sa pagwali sa may balita sa Samaria. Gikalimtan ni Felipe ang prejudices para lang makapasok sa pagwali sa may balita, mga kaigsunan. How I wish, not long from now, nga ang prejudismo o ang mga palisi o ang mga kultura o ang mga politikanhong barriers, di na nato panumbalingon mga kaigsunan para lang ang buhat, matabangan o magkahiusat ang tanan. Human dito sa Samaria mga kaigsunan, si Felipe ang gigamit sa Ginoo paingon sa Ethiopia. O inyong tan-awon mga kaigsunan ang iyang travel from north to south mga kaigsunan. Gikan sa Samaria, north, paingon dito siya gitawag mga kaigsunan sa South City nga maong Ethiopia. Dito sa Samaria, ang focus ni Felipe sa pagwali, the entire group. Pero pag abot niya sa Ethiopia, individual ang iyahang giwalihan mga kaigsunan. Pero an elite individual, professional, a eunuch, mo iyahang giwalihan mga kaigsunan. Imong masabtan dinhi nga ang record napunta siya dito sa usa ka sakyanan sa usa ka eunuko nga nagbasa sa libro ni Isaias. Isaiah 53. Sumala pa sa 8 versikulo 30 mga kaigsunan. Ang record nagkanayon nga si Felipe ni adto kaniya kay nakadungog siya nga nagbasa kini eunuko sa libro ni Isaias ug iya dang gipangutana under the inspiration of the Holy Spirit, of course. Iyang gipangutana, nakasabot ka sa imong gibasa? Ingon si Felipe, ingon ang eunuko, unsa ko pagkasabot kung walay mo guide ka nako? Siya, okay, dali. Musaka ko nimo diha, mag-study ta. Ang balang kasulatan nga iyang gibasa mga kaigsunan natukma sa Isaiah 53. Naghisgot mga kaigsunan sa mabasa nga nagkanayon, versikulo 32, the place in the scripture which he read was this: he was led as a sheep to the slaughter, and as a lamb before its shearer is silent. So he opened not his mouth. In his humiliation, his justice was taken away. And who will declare his generation? For his life is taken from the earth.
Nangutana siya, kinsa man ni? In his humiliation, his justice was taken away. And who will declare his generation? For his life is taken from the earth. So the eunuch answered to Philip and said, I ask you, of whom does the prophet say this? Then Philip started opening his mouth and began to preach Jesus to the eunuch. Gisugdan niya ang pagwaling ito sa eunuko, mga kaigsunan. Pagkakita nilang tubig, ina eunuko, sa dugayan na ito, na tubig, pabautismo ta. Gibautismuhan. Ang record nagkanayon, mga kaigsunan, si Felipe dito sa Samaria, mga igala, he did miracles. The record said, nanambal siya dito, masakiton yung ipang-ayo, nagbanaw mga patay, grabing mga miracles, mga kaigsunan na itabo, dito sa Samaria. Pero dito sa eunuko, mga kaigsunan, ang nahitabo dito, Bible study. Bible study, why? Ang mga Samaritan people, mga kaigsunan, kabalo na sila sa pulong sino. Kailan na siya sa Diyos. Ang problema lang, wa sila kailan Jesus Christ. Here comes Felipe. Went to Samaria to represent Jesus Christ. Wala na sila kaabot sa pagpanambal ni Kristo dito sa Jerusalem. Wa na sila kaabot sa pagpanambal ni Kristo sa Galilea o sa Capernaum. Busa, dito sa Samaria, gihimo ni Felipe ang pagpanambal. Whereas, dito sa Ethiopian, wala gyud siya kailatanan, wala gyud siya kabalutanan. So, gikinahanglan niya ang Bible study, mga kaigsunan. Sa atong pagpanerbisyo sa atong isikataw, tanaw na to kung silang pinakaunang gikinahanglan. Nai-backslider, kining Samaria, buram nig backslider. Nai-backslider, tigulang sa iglesia dati, wa nakasimba kay way trabaho, way pagkaon, wa tanan, Bible studyhan pa na nimo. Dan inran ako sa kasakong bugas niya ampo humag-ampo dad asimbahan. Musimba na mga kaigsunan. Gisulbad ni Felipe ang problema nga material sa mga taga Samaria para makabot nilang espirituhanong butang. Ni ay Ethiopian, mga kaigsunan, wala gyud na kabalutanan, ihalas kayos pulong sa Ginoo. Tagaan ni mong tinapa para magpabautismo, di na magsilbi. Bible study, pasabtag maayo, aron imuhang mabautismuhan. The record said, samtang gibautismuhan, pag humangyog bautismo, automatically, Philip was taken away. Wa nakakita ito, pero asan ito si Felipe? Gidala na po siya, mga kaigsunan, sumala sa record, 8 versikulo 40, no, 39 o 40. English, New International Version. Okay? Nagkanayon din when they came up out of the water, the Spirit of the Lord suddenly took Philip away, and the eunuch did not see him again, but went on his way rejoicing. Philip, however, apparent at Azotus, and traveled about preaching the gospel in all the towns until he reached Caesarea. Unang punto, paghuman yung bautismo sa eunuko, ikuha na yung Felipe. Ang eunuko, nag-grow siya according to the inspiration of the Holy Spirit. Wala na si Felipe makahigayon pa og share siya mga personal teachings, personal experience nga to, kay gikuha di siya dritso, mga kaigsunan. Ang pagkuha pod kang Felipe, mga higalag kaigsunan, dili kayo klaro. Giunsa siya pagkuha, sakay ba siya panganod? Gisakay ba siya batsilor? Para moabot siya Azotus? Basta kinawagtang lang siya, mga kaigsunan. Na mga pangutanas, mga kaigsunan, dito daw sa langit, sa bagong Jerusalem, unsa itong sakyan. Kay malukot tibok kalibutan, kumuduaw ta sa itong mga parinti dito, tanan. Unsaon na to pag-travel? Napigit tubag ni Manalag na Isayas, nga manglupa daw agila. So mapakan ba daw ta dito? Mga kaigsunan, wala ko kabalo po, kung siya ko ikatubag ninyo,
Pero doon ay ebidensya nga si Felipe, mga kaigsuonan, gisakgaw og kalit sa balang espiritu, gidala sa Azotus. Ambot o pod og usa kalayan ang lugar, mga kaigsuonan, basta kay ang iyang travel not less than 80 kilometers. Kung baga murag Cagayan to Iligan, mga kaigsuonan. Pero imong makit-an, mga kaigsuonan, nga inana ka quick. So, no matter og yun sa pagsakgaw sa balang espiritu o sa gipasakyan, ang punto lang that Philip was used by God through the Holy Spirit. Gigamit pinagi sa balang espiritu, mga kaigsuonan. Atong masabtan nga si Felipe usa ka family man. Usa siya ka tao, mga kaigsuonan, nga amahan, ambot og nga wa por malitok yang pagkabana diri, no? Gilitok lang nga siya usa ka amahan. Aside siyang pagka-evangelist, usa siya ka maayong amahan og maayong moabi-abi og bisita. Ang record nagkanayon, doon na siya 4 kabuk dalaga. Samtang nagbuhat siya sa ministeryo, mga kaigsuonan, kining 4 niya ka mga anak, wa gyud niya pasagdi, mga kaigsuonan. Ang balaang kasulatan, supak siya anang magwali, unya biyaan ang mga anak. Supak siya anak, mga kaigsuonan. Ang balaang kasulatan, supak po siya, nga kung ang pamilya siguroon, ang buhat biyaan. Gusto sa balang espiritu, i-balance nato ang atong pag-atiman. Sa pag-atiman sa mga kabataan, o sa pag-atiman sa pagwali sa maayong balita. Again, the record did not say or mention about his wife. We will leave it to be silent. Why? Mga kaigsuonan, ikaduha, ang travel ni Felipe, mga kaigsuonan, hilabihan, kataas ang iyang pag-travel. Balik dito paingon dito sa Jerusalem, Samaria, sa Gaza, hangtod, mga kaigsuonan, sa coastline between Azotus and Caesarea, dito daghan pang mga hitabo posible nga wa na lang ma-record sa kinabuhi ni Felipe. Pero one thing is very interesting. Nakalimot ba mo nga sa pag-start siyang ministry, nakadagan siya Samaria tungod kay giluto siya ni Saul? Wala siya kabalo kung saan itabo kang Saul, mga kaigsuonan. Until chapter 9, Saul was converted. As he was running after the people, the believers in Damascus. He was called by Christ. He was baptized. Nabautismuhan siya, mga kaigsuonan, si Saul, and turned out to become Paul. A very strong and very vigorous preacher. Ang nakanindot lang, the record said, human sa 25 ka mga tuig or within the 25 years, si Pablo nga manglulutos, ni bisita sa balay sa gilutos, nga ang nag-host, mga kaigsuonan, ang nag-entertain, mao si Felipe. Brethren, I would like to tell you, what a beautiful scenario. That someday, ang atong mga maglulutos, kundi lang nato patulan, mga kaigsuonan, nato lang iampo ang nagalutos ka nato, someday, kita pa ang welcome nila sa bagong langit o sa bagong yuta, o mga kaigsuonan. Ingon ana kanindot ang mensahe, mga kaigsuonan. Mo nagnay mo lutos ninyo, iampo lang. Nay mangdaot ninyo, iampo lang. Nay mubabag sa buluhaton, mga kaigsuonan, atong higugmaon, atong iampo, mga kaigsuonan. For in one day, in that glorious day of the coming of Jesus Christ, we can be together with them, nga magsakay sa panganod, sugat kang Kristo sa kahanginan, ngadtos kalangitan, ngadtos kinabuhing walay katapusan.
As little children, we would dreams of Christmas morn, of all the gifts and toys we knew we'd find. But we never realized a baby born one blessed night give us the greatest gifts of all lives. We are the reason that He gave us life. We are the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give. Show us the reason to live. As the years went by, we learn more about giving of ourselves and what that means. On a dark and cloudy day, a man hung crying and the rain because of love, because of love. We are the reason that He gave us life. We are the reason that He suffered and died. To the world that was lost, He gave all He could give. To show us the reason to live. I finally found the reason for living. Yes, I'm giving every part of my heart to Him, and all that I do, every word that I say, I'll be giving my all just for Him, for Him. We are the reason that He gave us life. We are the reason that He suffered and died. To the world that was lost, He gave all He could give. To show us the reason to live. He's my reason to Mga pinangga kong kaigsunan magampot ta. Dalaygon og balaan mo nga Dios nga ikaw sa mga langit. Daghang salamat Ginoo sa mga panalangin sa paguban mo kanamo. Dalaygon ikaw sa nga tanan. Salamat sa mga mensahe o maayong pagtulunan nga mong nakuha gikan sa mong alagad nga si Felipe. Dalaygon ikaw nga nagpanalangin kaniya. Masama kaniya, ikaw magagamit usab kanamo. Pinaagi sa mong balang espiritu. Ikaw magapasaylo sa mong mga sala, magapanalangin sa tanang mga naminaw ug nagatanaw karon. Ikaw magauban usab sa tanan naga-donate, naga-support ini nga buhat, og sa tanan nga nagatambong sa anniversary meeting karong adlaw
dinhi sa Malungon, Sarangani Province. Ginoong Diyos, ikaw magabindisyon. Kat, magatambong sa anniversary, Kat. Dito dapita. Go. Magatambong sa first Thanksgiving anniversary sa LCMFM 95.9 dinhi sa Malungon, Sarangani Province. Bendisyon ni silang tanan. Ang tanang kawani sa istasyon nga din na play kini nga broadcast. Ang tanang kawani nga nagabuhat sa mga balita, sa pagwalis ng balita sa organized work, mga pastors, mga misyonero, guban pa, sa kinatibuk-ang Seventh Adventist Church Worldwide panalangini. Kining tanan na magitugyan kanimo giloman nga madawat, pinaagi sa ngalan ni Hesukristo nga among manluluwas. Amen.